Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Lilian dito sa ating dulahak. Love and Memories. Pag nasa misyon ang itay ko, ay nalulungkot kami ng inay ko. Dahil di namin alam kung ano ang mangyayari kay itay. At si Dante ay bumalik na rin sa trabaho niya bilang seaman. Kaya naging doble ang kalungkutan ko. Pero kailangan kong magtiis para makaipon si Dante para sa aming kinabukasan. Samantala, sa kinaroroonan ni Itay, ay may mga rebelde na lumusob sa kampo nila at nandito na kami sa lugar ng aming misyon. Sa tingin ko ay tahimik sa lugar na ito. Pero dapat na maging alerto kami dahil mapanganib ang katahimikan. Hindi namin alam kung saan ang kuta ng mga rebelde. Dahil bukas kami pupunta sa kagubatan para hanapin ang mga nagtatagong kalaban. Sir, maraming lumusog na kalaban. Ang mga walang hiya, hindi na pinagpaliban ang pagsalakay. Kaya kailangan namin lumaban. Sige mga kasama! Ubusin ang mga kalaban! Sir, di natin kaya to. Kukunti lang tayo. Marami talaga sila. Wala pa yung backup namin. Hindi kami patatalo sa iyo. Sige mga kasama! Pulbusin ang mga kalaban! Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin. Tinamaan ako. Hindi kami magpapatalo sa inyo. di pa ako dalawin ng antok. Sana naman ay tatawag na sa akin si Dante para malaman ko kung asan na siya at hindi na ako mag-aalala pa. 2 gabi na buhat nang umalis pero di pa rin siya tumatawag. Hindi bale. Hanggat hindi pa ako inaantok, ay hintayin ko na lang ang tawag niya. Mabuti naman at tumawag na. Hello, mahal! Bakit ngayon ka lang tumawag? Sorry na, mahal. Walang signal eh. Doon sa lugar na yon. Oh, kumusta ka na dyan? Mabuti naman. Hinihintay ko nga ang tawag mo dahil nag-aalala ako. Ay, naku. Ang hirap nitong kalagayan natin na malayo tayo sa isa't isa. Oh, bakit nagsasawa ka na ba? Na maghintay sa akin. Basta ipanatag yung kalooban mo dyan, ha? At huwag kang mag-isip ng kung ano. Para hindi ka mainip sa paghintay sa akin. Dahil, sandali lang naman lumipas ang panahon eh. Basta, huwag kang makalimutan na mag-video call sa akin. Masaya na ako kung makita ka at makausap kahit man lang sa video call. Oo, ginagawa ko naman ang pangako ko sa'yo, di ba? Basta, hindi ako busy sa trabaho. Tatawagan kita. Teka, bakit parang malungkot ka yata? May problema ba kayo dyan? Oo, Dante.
1 linggo na ngayon, hindi pa rin tumatawag si Itay. Hindi namin alam kung ano nang nangyayari sa kanya eh. Huwag mo lang problemahin yan. Ngayon ka pa mag-aalala. Matagal na si Servisyo yung tatay mo eh. Mag-ingat yun. Huwag ka mag-alala. Ewan ko ba? Pareho kami ni Inay na hindi mapakali dito dahil wala kaming alam tungkol sa kanya. O sige, para makapagpahinga ka na. At ngayon ay makakatulog na ako ng mahimbing. Kasi nakita at nakausap na kita, mahal. O sige, babay na. Ingat ka lagi dyan. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Hindi pa ako makakauwi sa amin para magbakasyon dahil natamaan ako sa paa at di pa ako makalakad. Buti na lang at nailigtas ako ng isang kasama ko at marami sa kasamahan kong nasawi at ilan lang kami na nakaligtas. Kung hindi dumating ang bagap namin, sigurado na patay kaming lahat. At nakatawag pa ng ibang kasama namin. Kaya nakaligtas pa ako. Salamat sa Diyos. At sigurado na nag-aalan si Marita dahil hindi pa ako nakatawag sa kanila. Magpapagaling muna ako bago ako tatawag sa kanila. Baka mahalata na may masakit sa akin dahil kumikirot pa ang sugat ko na natamaan ng bala. Inay, di ba malapit na ang karawan ni Itay? Siguro naman ay uuwi yun at susurpresahin niya tayo. O di ba ganun ang ginagawa niya? Oo, anak. Sana nga uwi siya para dito na siya magdiwang ng kanyang kaarawan at makasama natin ang tatay mo sa mahalagang okasyon na yan. Baka yun ang plano niya. Para maging masaya ang kaarawan niya, nakasama tayo. Kaya maghanda tayo, Inay, ng ating kakainin sa araw ng kaarawan ni Itay. Sana tumawag muna sa atin para alam ko ang lulutuin ko sa kanyang kaarawan. Pero bakit wala pa siyang tawag? Ano na kanya ang kanyang kalagayan? Inay, huwag po kayong umiyak. Maawa na ako sa inyo pag nakikita ko kayo na nalulungkot. Paano ko mapigilan ang hindi malungkot, anak? Hindi ko alam ang tunay na kalagayan ng tatay mo na pumunta sa mission nila pero wala pa tayong balita sa kanya. Ang mabuti pa, Inay, pumunta tayo sa kampo nila para malaman natin kung ano nang nangyayari sa mission nila. Mas natatakot ako. Baka may masamang nangyari sa tatay mo. Atakihin ako sa puso. Kawawa ka kung maiiwan ka. Ay, di bale. Basta nandito ka sa tabi ko, mababawasan ang aking kalungkutan at takot. May paraan pa para mailigtas si Itay sa anumang sakuna, Inay. Kailangan natin na pumunta sa simbahan at manalangin para kay Itay. Ay, naku, apo. Bakit hindi ka na dumalaw doon? Akala ko, ay may nagkasakit sa inyo ng inay mo. Wala po, Lola. Kaya lang, malungkot si Inay dahil hindi pa tumawag si Itay na pumunta sa mission niya. At di rin namin alam
kung ano nang kalagayan niya. Ay, baka naman hindi pa tapos ang mission nila, Apo. Kaya huwag kayong mag-alala. Para hindi maramdaman ng itay mo na nag-aalala kayo. At hindi magulo ang isip niya. Sa bagay, tama po kayo, Lola. Kaya kausapin ninyo ang inay at paliwanagan para mabawasan ang masyadong pag-iisip ni inay sa itay ko. Ay, paano naman? Sinabihan ko na mahirap makipag-asawa sa isang sundalo. Pero hindi siya nakinig sa akin. Eh ngayon, magkakaproblema pa siya. Oo nga po, Lola Dahil malapit na ang kaarawan ni Itay. Kaya ang gusto ni Inay ay kausapin si Itay. Para alam ni Inay ang iluluto na handa ni Itay sa kanyang kaarawan. Ay, kahit na hindi natanungin ng inay mo. Alam naman niya ang paborito ng itay mo. Di yun na lang ang ihahanda niya. Paano ba, Lola? Gusto ng Inay na kausapin si Itay para alam niya na kung uuwi si Itay sa kanyang kaarawan. Kaya hintayin daw ni Inay kung kailan ang pag-uwi ni Itay. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. O inay, napadalaw kayo. May kailangan ba kayo sa akin? Ay, wala naman. Kaya lang, nagtaka ako. Dahil 2 beses dumadalaw si Lilian. Pero mahigit 1 linggo na, hindi pa nagpakita doon sa bahay. Akala ko may sakit ang isa sa inyo Wala po akong sakit, inay. Kaya lang, nag-aalala ako dun sa asawa ko. Dati-rati, tumatawag siya. Mula nang umalis na may mission sila, hindi ko makontak at hindi rin siya tumatawag sa akin. Ay, nako, ikaw talaga, Marita. Hindi ka pa nasanay sa ganyan na trabaho ni Mando. Talagang hinahanap nila ang mga rebelde na gumagawa ng gulaw. Hindi kasi ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman ang kalagayan ng asawa ko. Dahil alam ninyo, inay, ngayon lang ako kinakabahan. Baka may masamang nangyari na sa kanya. Ay, huwag kang mag-isip ng ganyan para ligtas ang iyong asawa. Anong malay mo? Baka may ibang lugar na pinuntahan nila para mahuli ang masasamang loob. Kaya hayaan mo lang at makakauwi din ang asawa mo. Tingnan ba, nadadamay ang anak mo na nagkakaproblema sa ginagawa mo. Pasensya na kayo, inay, ha. Hindi ko lang kasi maiwasan na isipin ang kalagayan ng asawa ko. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon at hindi pa tumatawag. Ano ang dahilan? Bakit hindi namin siya makontak? Hindi makontak yung cellphone niya. Hindi ko alam, inay. Sana isipin mo rin ang kapakanan ng iyong anak. Dahil nandito siya, nakasama mo, at mag-aalaga sa iyo pag tumanda kayong mag-asawa. Yan sanang tandaan mo, Marita. Magaling na rin ang sugat ko sa paa. Kaya lang, hindi pa tuwid ang paglakad ko. Kundi, paika-ika pa rin ako. Kaya pwede ko nang tawagan si Marita para hindi sila mag-alala ng aking anak kung bakit di nila ako makontak. Sigurado na matutuwa si Marita na marinig niya ang boses ko. At alam ko na nalungkot sila dahil hindi man lang ako nakatawag nung kaarawan ko. Kaya hihingi ako ng tawad.
dahil nagka-problema sila sa di ko pag-contact sa kanila. Dahil ayokong mabigla si Marita kung malaman niya ang nangyari sa akin. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, friend. Buti na lang at nandito ka. Wala ka bang pasok sa trabaho mo? Oo, friend. Dahil linggo ngayon, kaya day off ko. Kung gusto mo, magtrabaho ka rin para hindi mo laging iniisip yung nobyo mo na seaman. Oo nga, friend eh. Ang hirap pala ng ganito, no? Malayo sa isa't isa. Gaya ng inay ko. Madalang din silang magkasama ni Itay dahil laging nasa mission si Itay. Ay, sigurado na lagi mo siyang namimiss, ano, friend? Pero, nagvi-video call kayo, di ba? Di parang nandito rin siya. Ano bang problema doon? Kahit nakakausap ko, mas mabuti yung nayayakap mo, no? Nadarama mo ang kanyang pagmamahal. Kaya nakakalungkot dahil hindi ko siya pwedeng isama sa pamamasyal. Oo, bakit hindi pa kayo pakasal? At sabihin mo na dito na maghanap ng trabaho para hindi na kayo magkakalayo pa. Sinabi ko na yan sa kanya eh, pero hindi siya pumayag. Dahil sa baba raw ng pasahod, baka hirap lang sa buhay ang mararanasan namin, lalo na sa magiging anak namin. Kung ganon, di magtiis ka muna para mabigyan ka ng maginhawang buhay pag mag-asawa na kayo. Kaya ang dapat mong gawin ay magtrabaho ka muna para hindi ka maiinip sa paghihintay mo sa nobyo mo. Naku, Lola! Ang dami namang itlog yan. Saan ba ninyo ibebenta yan? Pupunta ba kayo sa palengke? Ay, hindi apo. Diyan sa mga tindahan dito sa lugar na ito ay mauubos na yan. Baka kulang pa. Kaya halika. Tulungan mo muna ako na kumuha doon sa kulungan ng mga manok. Opo, Lola. Ang sipag nyo talaga para magkapera. Nakakaipon ba kayo sa pag-aalaga ng mga manok ninyo? At alam ko, sa gulay lang malaki na ang pinagbebentahan ninyo. Dahil mahal ang presyo ng mga gulay ngayon. Oo, apo. Kung hindi ko na kaya at magkasakit ako, may pera na ako para gastusin sa mga gamot at pagkain. Pero, sa nakikita ko sa inyo, na wala kayong iniinom na para sa high blood at anumang uri ng sakit. Di po ba, Lola? Ay, tama ka, apo. Dahil puro natural ang kinakain ko. Mga gulay at prutas. Kaya malakas ang katawan ko. At kumikilos ako para sa mga gawaing bahay. Para maihersisyo ang katawan. Ang galing pala ng ginagawa ninyo, Lola. Kaya hindi kayo masyadong tumatanda sa edad ninyong yan. Kaya gawin mo rin ang ginagawa ko, apo. Huwag yung cellphone ang inaatupag mo. Dahil nakakasira rin sa mata yan. Kung nakababad ang mga mata mo ng matagal sa cellphone, ay nako, kailangan na mag-ingat ka. Dahil yung mata ay nako, mahirap na maging malabo yan. Ay, mabuti naman at hindi ako pupunta sa palengke ngayon. Kailangan ko ring mamahinga, pahinga ang aking katawan. Dahil nakakapagod din ang magtinda ng gulay. Sabagay,
Mabuti rin sa akin dahil nalilibang ako at hindi ko masyadong iniisip yung asawa ko. Ay, ano na kaya ang nangyari sa kanya? Bakit hindi man lang tumawag para alam ko ang kanyang kalagayan? Sana hindi siya pabayaan ng Diyos at laging ligtas sa kanyang misyon. Ah, ha, may tumatawag sa cellphone ko. Oh, bagong number to ah. Sino kaya ang tumatawag na to? Masagot nga. Hello? Sino to? Ah, ha? Ikaw? Sino kaya ang tumawag kay Aling Marita? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Lilian dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.